Magpaasa. Parang ganito lang. Sanay naman yung partner mo, lalong-lalo na yung asawa mo na wala ka sa buhay niya nung hindi pa kayo. Kasi hindi naman kayo kambal, hindi naman kayo magkapatid, hindi naman kayo magkadugo, hindi naman kayo magkapamilya. Pari, hulo, ang pagitan yung dalawa, nagkakita kayo, nagkaibigan, umibig ka sa kanya. At yun din naman ang akala niya sa'yo. Lalo pat sinabi mo, kailanman hindi kita pagtataksilan sa hirap at ginawa, sa dusa at ligay. Ikaw lamang ang aking ituturing na karugtong ng aking buhay ngayon at kailanman. Pinanghawakan niya yan, tapos babaliin mo lang? Yung pangakong yan, sisirain mo lang? Mag-e-expect ka ngayon na makapag-move on siya agad? Ganun lang kadali yon? Ganun kadali sa'yo. Pero sa kanya, hindi necessarily ganun. Sapagkat mas minahal ka niya kaysa pagmamahal mo sa kanya. Kaya nga, may mga kakilala ko, sa totoo lang, may mga nakikinig pa, mga kaibigan ko. Sila na yung niloloko. Sila na yung sinasaktan. Sila na yung pinagmumukhang tanga. Pero sila pa rin yung hanggat maaari ayaw makipaghiwalay sa asawa. Kahit sabihin mo sa akin, kaibigan ko ito, kinakausap kita, kahit sabihin mo sa akin, Father, ginagawa ko yon dahil para sa mga anak ko. Itong sasabihin ko sa iyo, hindi lang para sa anak mo, kundi para sa iyo. Bakit? Kasi hindi ka nasanay nang wala siya. Sanay ka nang kasama siya. At umasa ka dahil nangako siya. Kaya wag paasa. Kala mo lang ganun yon. Pero sa iba, buhay at kamatayan yon. Nasanay na ang mga magulang mong nandiyan ka. Anak hindi ka conscious sa pagmamahal na binibigay nila sa'yo. Nung batang-bata, nasa sinapupunan ka pa lang. Kaya mas malalim ang pagmamahal ng mga magulang mo sa'yo kaysa sa pagmamahal mo sa kanila. Kasi yung bawat minuto, bawat oras na nandyan ka, simula pa lang na nasa sinapupunan ka, tinreasure na nila. Kaya pagmasdan mo ang kanilang magiging reaksyon kung mag-abroad ka, pari ka, magmamadri ka, hihiwalay ka ng bahay ninyo, lalo na pag mag-asawa ka. Pagmasdan mo ang mga mata ng magulang mo, hindi tumulo ang luha niya. Lalo pat iisipin nila, dapat masanay na ako na wala ang anak ko, may sariling buhay ng anak ko. Ganong kadali yun? Ganong kadali sa'yo. Pero hindi sa magulang mo. Lalo tigit sa nanay mo. Kaya, sige, may sariling buhay ka na. Pero wag mong ipapanamdam sa mga magulang mo na hindi mo na sila talaga minamahalaga. Nasaan na yung kapatid mo na tinutulungan mo Okay naman na asikasuhin mo na yung sarili mo. May sariling buhay ka din. Pero tingnan-tingnan mo pa rin siya. Lalong-lalo na kung alam mo na hindi niya pa kayang mag-isa talaga. You see, yung sa una pa lang masamang tao na, yung sa una pa lang alam mong hindi sa'yo, kung ano man yung sakit na ibigay niyan, masakit. Pero mas masakit, yung sa una pa lang alam mong sa'yo Alam mong mahal ka, pinaniwala ka, tapos biglang magbabago, bigla kang sasaktan, bigla kang lolokohin, biglang gano'n na lang, mas masakit yon. Kasi dun sa taong una pa lang ay kaaway mo na at hindi na para sa'yo. Handa ka sa pain, sa hurt na ibibigay niya. Pero hindi sa taong sa una pa lang alam mo, mahal ka nito pero biglang nagbago. Sinaktan ka pa. Masarap sa pakiramdam yung taong nagbago mula sa pagkakasala. Pero mas masarap sa pakiramdam yung taong alam mo, mabuting tao at hindi nagpapakasama na nanatiling mabuting tao. Lesson, kung magbabago tayo, kung may kasalanan tayo, magbago. Pero kung matino ka ng asawa, matino ka ng magulang, huwag ka nang magbago. Huwag ka nang magbago. Ikaw ang blessing sa pamilya ninyo. Tulungan natin yung mga taong dapat magbago. Ito pa yung isang lesson. Yung taong matino na, tulungan mong manatiling matino. Kasi mahirap magpakabait na asawa. Mas mahirap yung manatili kang mabait na asawa. Mahirap magpakabuting anak. Pero mas mahirap yung manatili kang mabuting anak at kapatid. Napapagod din yung mga yan.
Nahihirapan din yung natutokso rin yung mga yan. May sariling buhay din yung mga yan. Kaya encourage them, be proud of them. Kapag may narinig ka, kumpare ninyong nagloko, yung asawa mo, alam mong faithful sa'yo, ano ba naman yung, salamat ha? Salamat hindi ka ganon. Yung meron kang kumari, yung anak pasakit ulo. Alam niya ng anak mo. Nagkatinginan kayo. Ano ba naman yung, thank you anak. Salamat sa pagpapakatino mo. Encourage them. At sana, lalong-lalo na sa pamilya natin. Kasi may mga kakilala ko, nagloko yung tatay. Aba, yung amor ng mga anak, mas nandun sa tatay, hindi sa nanay. Matuwa kang nagbago yung tatay mo, pero iparamdam mo sa nanay mo. Ganun na lang, mas proud ka sa kanya kasi matino siya. Yung isa mong anak, nagloko, napatawad mo, nagbago. Okay yun. Pero, iparamdam mo doon sa anak mo, hindi nagloloko, na mas proud ka dito. Kasi walang sinasayang na pagkakataon at hindi ka sinasaktan. Come on, mga kapatid. Pahalagahan natin yung mga taong tumutulong sa atin sa huli. Mga taong nagbabago sa huli. Pero wag mong kakalimutan, yung sa una pa lang, tinutulungan ka na. Yung sa una pa lang, mabuti na hanggang sa huli. Bibihira yung mga taong ganyan. Ang pangkaraniwan, nagkasala, nagbago. Pero yung mula una hanggang huli, hindi nagbabago, nagpapakatino para sa'yo. Iba yan. Blessing ng pamilya. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang.